Espeng, ano ang iyong reklamo? Nireklamo ko po yung biyenan ko. Si Nanay Remy ito. Apo. Chinichismis niya po yung anak ko na magnanakaw po. Saan ang gagaling yan? Sa mga kapitbahay po. Chinichismis po niya yung anak ko na magnanakaw po ng pera. Kanino daw nagnanakaw? Sa kapitbahay po. Tinanong mo ba ang iyong mga anak? Ano ang kwento? Tinanong ko po yung anak ko, hindi naman po totoo. Bakit siya sinisiraan? Matagal na po yung ganyan sa akin. Ang una pa lang po pagsasama namin ng anak niya. Anak niyang si Alvin, na iyong asawa, may galit ba? Parang hindi niya po tanggap na nag-asawa yung anak niya. Kasi yun lang po yung naaasahan niyang anak. Di ba tumira kayo sa kanya ng isang Apo. taon? Apo. Pero nung kayo nakatira doon sa bahay ni Nanay, okay naman ang relasyon niyo? Okay naman po siya pagkaharap mo, pero pagkatalikod po, kung ano na po sinasabi sa akin eh. Chinichismis niya ako sa kapitbahay na hindi daw ako nagugas ng plato, hindi daw ako naglilinis sa taas nila. Eh, kumikilos naman po ako doon. Pero ang narinig kong kwento, Espeng, ay nung mag-iisang taon daw na kayo tumira doon sa bahay ni Nanay Remy, okay naman daw. Pero nung kayo'y bumukod doon sa isang lugar na malapit sa kanyang bahay, Opo, sa baba. ay nalaman niya na may dalawa ka palang anak doon sa una mong asawa. Opo. At doon siya nagalit. Opo, doon po siya lalong nagalit. Na hindi mo raw sinabi sa kanya na, May anak po na ako meron siya. kang anak. Bakit hindi mo sinabi? Nalaman niya na lang po yun nung nasa baba na po kami nakatira, na kinuha ko na po yung panganay ko. Sabi po kasi ng anak niya, wag ko na daw po sasabihin kasi magagalit lang din daw po yun. Noong kayo nagsasama ni Alvin doon sa bahay ni Nanay Remy, yung isa mong anak ay nasa ama niya, yung isa naman ay nasa tatay mo yata. Opo. Ito yung dalawang anak na sinasabi niyang magnanakaw. Opo, yung panganay ko po, lagi niyang pinag-iinitan yun eh. Anong sinasabi mo sa mga anak mo? Na wag nang lalabas ng bahay, mga kapitbahay, para di sila lagi na chichismis na lagi, wag magnanakaw sila. Kasi doon sa isang kwento, sinasabi naman ni Nanay Remy na meron naman talagang pagkakataon na ginalaw daw ng panganay mo yung pera. Yung una po, nang nangyari na gano'n na pag pinagbintangan siya, binalik naman po yung pera na yon. So kinuha talaga ng anak mo. Kinuha daw po niya, pero sinabi ko po, nasan po yung galing yung pera mo? Sabi niya, dun daw sa kapitbahay. Kaya sabi ko, ibalik niya yan, hindi yan sa inyo. Pinalik po nila yon, yung unang na yun, pero pangalawa po nangyari na naman. Okay, so Espeng, posible na gumagalaw nga ang iyong panganay ng mga bagay-bagay katulad noon. Hindi kaya posible na may bahid ng katotohanan yung sinasabi ni Nanay Remy? Wala naman po, kasi hindi naman po gagawa ng yung anak ko. Nasasaktan ka Opo. pag tinatawag na magnanakaw ang iyong Opo. anak. Alam ko nagpang-abot na kayo, nagkaroon na kayo ng confrontation Opo, ni Nanay. kundi lang po kami nawat nung yung asawa nung anak niya. Kakasalitaan na po kami di maganda. Nagpunta ka na ng barangay. Opo, nireklamo ko po yan. Simula nun din na kami nakapag-usap. Pero doon sa barangay, ano ang nasabi mo sa kanya? Nireklamo ko lang siya na gawa na sa chinichismis niya sa mga anak ko, pati sa akin. Lagi daw ako nag-iinom, tapos pinababayaan ko daw yung mga anak ko. Hindi po totoo yun. Inaalagaan mo ang iyong mga anak. Naalagaan ko po yung mga anak ko. Totoo ba na mas minamahal mo raw yung mga dati mong anak doon sa iyong dating karelasyon kaysa sa doon sa iyong anak, sa kanyang apo? Hindi po totoo. Buntis ka raw at patuloy kang umiinom. Opo, inamin ko po, umiinom ako. Kahit buntis po ako. Pero Anong hindi iniinom na. mo? Ano lang, yung Red Doors po. Pero alam mo ba, masama yan sa katawan. Pero hindi naman po yung lang, tikim-tikim lang, ganyan. Yung lang, siguro 2 baso lang po, ganyan, kalate. Kasi alam ko po may dinadala po ako. Napakasakit para sa isang ina ang matawag ang anak na Magnanakaw. magnanakaw. Ano ang nais mong maintindihan ni Nanay Remy tungkol sa iyong anak? Bilang isang ina, magsalita ka. Dapat kung may galit siya sa anak ko, sa akin yung sabihin, hindi yung ikakalat niya pa sa ibang tao. Kapal naman ang mukha mo. Siyempre masakit po sa akin yung kasi sa ibang tao po malalaman na ginaganyan niya po kami. Sana tigilan niya na yung pagchichismis sa amin na kahit hindi naman totoo. Kung hindi niya po kami titigilan sa paninira niya sa amin ng anak ko, didemanda ko na lang po siya. Pero ngayon sa iyong puso at isipan, ano ang gusto mong mangyari? Gusto ko po magkaayos kami. Pamilya ko pa rin po siya kasi yung asawa ko, nanay po siya. Pero kung hindi siya papayag, magdidemanda na lang Anong po. sinasabi ni Alvin tungkol dito?
Hindi naman po siya kumakampi. Pinapaiwas na lang po niya ako. Sinasabi po niya na manahimik na lang po kami sa bahay. Espeng, mamaya ay makakausap natin si Kuya Alan. Sana maayos ito. Apo. Sabi mo nga, isang pamilya lamang kayo. Apo. Salamat. Sige po. Tito Boy, hindi naman daw po sinisiraan ni Nanay Remedios yung mga anak po ni Tespeng. Oo. Concerned lang daw po siya na kasi para sa kanya, syempre, yung mga nakikita na ginagawa ng mga anak, kasiraan ng buong pamilya po nila. Ang pinag-ugatan daw talaga ng hindi nila pagkakaunawaan nito si Ate Espeng po, yung naglihim sila. Bilang nanay din po si Nanay Remedios, binavalue niya rin po yung honesty nung anak niya sa kanya. Diniin ko talaga ni nanay na parang bata pa yung anak ko, nangako siya sa akin na hindi muna siya agad mag-aasawa. Ayun. And yet, here we are, bigla nga na lang na may ibinahay na siya. Meron pang anak sa iba. So doon po talaga nagugat yung sama At ng loob. binata ang anak ko. Yun po. Tingnan natin kung ano naman ang kabilang panig ng kwentong ito. At maraming salamat, Rika at Aya. At ako'y tutuloy na dito. Magandang gabi, Nanay Remy. Kumusta ho kayo? Okay lang po. Narinig niyo po lahat yung salaysay ni Espeng? Narinig ko po, ang kapal nga po ng mukha niya kung bakit dinaladala niya pa ako dito na wala naman akong malaking kasalanan sa kanila. Ang inaano ko lang po sa kanya, nung unang dalhin siya sa bahay ng anak ko, wala silang pinagpapat sa akin na mag-asawa na sila. Pangalawa po, hindi ko alam na siya may anak. Tapos ang pangatlo po, yung pinagbibintangan niya ako, na ang pinagbibintangan ko yung anak niya nagnanakaw. Ang sa akin lang po, concerned lang po ako dahil kahihiyan po ng buong pamilya namin yun. Kumbaga sa akin, kahit anak niya na yun sa unang asawa niya, tinuturing ko na din pong apo. Tapos ngayon, pakulang-kulang pa rin po ang kinikita ng kanyang asawa. Minsan po nga, kahit po kami magkagalit niyan, nagbibigay pa din po ako ng kaunting sa apo ko para lang may kaunting tulong ko sa kanila. Kaya nga po kahit ako'y ganito nakatanda, naghahanap buhay pa rin po ako kahit papaano dahil po yung dati kong negosyo nalustay po dahil po sa kanila. Tapos po pagka nagsusumbong naman po ako sa anak ko, ang sinasabi na lang po ng anak ko, "Ma, hindi ako makikialam yan, ayusin ninyo yan." Nang iniintindi ko paghahanap buhay. Sinasabi ko naman po sa anak ko, pagsabihan mo naman yung asawa mo na tumigil ng pag-iinom, lalo pa kakot nagbubuntis. Isa pa po, nangyari dyan sa sobrang kalasingan, nagbibikti po yan. Nagtali po yan sa liig. Adi kahit po ako'y galit na galit sa kanya, ang ginawa ko po, nung tinawag po ako ng anak niyang panganay, tumakbo ako papunta sa bahay nila, kinalasan ko yung tali ng liig niya sa liig. Huwag lang po siyang matuloy magbikti. O, kung hindi pa ako concerned sa kanya, ba't ko po gagawin yun? O di dapat po sana, pinabayaan ko na sana, hindi po naman ako ganun kasamang biyanan. Ang sa akin lang po, magkasundo kami. May tanong lamang po ako, ano ho yung inyong negosyo na nawala? Dati po, nagtitinda-tinda ako sa labas ng mga fishball, quick-quick, tapos yung Paris. Yun po, biglang naglaho yun po dahil sa pag-aalalay ko sa kanila nung time na yun. Okay, anong trabaho niyo po ngayon? Ayun po, nagpapakatulong na lang po ako sa isang karinderya, nagtitindera na lang po ako Anong trabaho po ni Alvin ngayon? sa construction ng Pabian. Balikan ko lamang po yung unang sinabi niyo po na dinala ni Alvin si Espeng sa inyong bahay at hindi mo alam na asawa na pala. Nagalit ka ba kay Alvin? Dahil si Alvin ang hindi nagsabi ng totoo. Parang parehas po ako nagalit sa kanila. Sa kanila. Kasi po, nung time po, tinanong ko po itong babae, sabi ko po sa kanya, mag-asawa na ba kayo ni Alvin? Magkasama na ba kayo ni Alvin? O baka naman ka, kung may magalit kay Alvin, pagdating ng oras, madimanda naman si Alvin. Ang sabi po naman niya, wala. Tapos po, tinanong ko nung time na yun, dalaga ka ba? Sabi po naman niya, oo. Kaya pa, sobrang galit ko sa kanya, nitong huli na, malaman-laman ko, may nadalawa naman siyang anak. Tatanggapin ko na rin kasi nasa kanya naman yung anak niya, hindi naman nila pinababayaan. Ang kaso nga lang po, pinagbibintangan niya na ako na ako'y naiinggit dun sa dalawang bata. Pero hindi naman pa ako naiinggit eh. Kasi marunong naman po ako maghanap buhay. Kung bibigyan ako ng anak, okay lang. Kung hindi naman, okay lang, salamat din. So hindi po kayo nagsiselos dahil hindi na nakakapag-abot ng ganong kadalas si Alvin sa iyo. Kahit naman po nung binata pa yan, hindi po talaga ako naasa sa mga anak ko. Simulat sa pulpo na mag-asawa sila, maglakihan sila, sa siyam na anak ko na yan. Hindi po ako talaga humihingi sa kanila, malibang kung kusa silang mag-aabot sa akin. Tapos ngayon po, lalo po ngayon may pamilya na sila, di dapat yung hihingin ko para sa mga anak na niya dahil kulang na kulang pa sa kanila.
Puntahan natin yung sinasabing pagnanakaw nung kanyang panganay. Ano ho ba ang version ninyo dito? Sabi po ni nanay kasi sa akin, kasi po yung bahay na tinitirhan ko at yung tinitirhan niya iisa. Ito pong may-ari na si nanay nasa baba, sila nasa taas, kami naman nasa taas din. Ang sabi po ni nanay sa akin, Remy, nawawalan ako ng 100 nasa wallet ko, nasa ilalim ng unan. Pagpasok ko galing sa pagwalis, yung wallet ko nakaibabaw na, wala nang laman. Ay na si Erica lang ang pumasok sa loob. Ay di ang sabi ko po naman, Erica, bakit ganun ang ginawa mo kay nanay? Isusumbong kita kay Alvin, yun po ang sabi ko. Ay di, hindi ko na po siya sinumbong kay Alvin. Nag-una po siyang magsumbong sa mama niya, kay Sping. Na ang sabi po niya sa mama niya, pinagbibintangan ko na nagnanakaw. Kaya hindi ko na mo pinalam dun sa anak ko, bubugbugin po yung bata. Naawa din naman po ako. Tapos po nung malaman ni Sping na pinagbibintangan ko ng ganon, galit na galit po siya sa akin. Napaka-chismosa mo, napaka-pakailamira mo. Wala ka nang ginawa kundi makailam sa buhay ng may buhay. Sabi ko, hindi naman ako makikialam sa inyo kung hindi ko kayo kaano-ano. Yun po ang sabi ko sa kanya. Tapos, marami din pong naririnig ako sa kanya na chismis about sa akin. Pinalilipas ko lang din po yun. Katulad? Katulad po ng, ako daw po ay maraming naging asawa, ako daw po ay may kabit. Ay sa totoo lang po, sa totoong buhay po, ngayon wala po talaga akong asawa at wala akong kabit. Ang inatuto ko po sa paghahanap buhay ko, kasi po may inabuhay pa akong isang batang ganyang kalaki na 6 na taon na iniwan naman ng nanay at tatay. Doon ako nakatutok sa bata. Muntik na po kami talagang magsabunutan niya dahil sa mga kwento-kwento. Ang sabi niya, kung narinig niyo po, ay sana'y diretsahan. Sabihin niyo po sa akin para hindi na lumabas. Wala naman pong problema yun kung maghihingi siya ng pasensya sa akin, maglalabasan kami ng sama ng loob. Basta okay na lang po, magbago na lang po yung mga ugali ng bawat isa. Kasi naman po ako bilang isang magulang, alam ko naman po ang tama at mali. Gaya nga, nanay na siya, dapat alam na niya ang dapat niyang gawin. Maghingi siya ng pasensya sa akin, hihingi din ako ng pasensya sa kanya. Basta magkalabasan lang kami ng dapat naming ilabas sa sama ng loob namin dalawa. Okay. Aming intensyon ay sa dulo ng lahat ng ito ay mabigyan ng linaw, ng kaayusan, para tahimik din ang ating mundo. Sige pa. Maraming salamat. Sige pa. Ayan, narinig na natin, di ba? Well, sabi naman po ni Ate Esperanza na willing naman din daw po siya dun sa kung anong No. gustong mangyari ni Nanay Remedios. Pero para po talaga sa kanya, sinisiraan daw po talaga siya na yun din daw po yung kinakasama ng loob niya. Kasi ganun po sinasabi ng mga kapitbahay nila na yung biyanan mo, sinisismis na naman tungkol sa'yo. So, hindi po maramdaman ngayon ni Ate Esping yung concern daw na sinasabi ni nanay. Pareho ko naririnig na sana'y kung magkadiretsa. Sabi nga ni Nanay Remy, bukas naman ako. Siya rin naman. Opo, bukas din naman siya. Basta mapag-usapan lamang namin. Opo. Para may resolution na bagay, ihinto natin ang mali. Opo. Para tahimik ang buhay natin. So maraming salamat sa inyong dalawa. Huwag po kayong aalis dahil magbabalik pa po ang Kaitanen Action with Kuya.